Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading. Your energy at this time. The Wheel of Fortune. High Priestess. Lakas yung intuition mo. And you're fortunate. Oh, naumpisa na yung suswertihin ka sa buhay. Pagka ganito. And you're spiritual. Maybe psychic. Pwede din kasi High Priestess. Mataas yung intuition. And what's with the Wheel of Fortune here? Nine of Cups in reverse. What's with the Nine of Cups in reverse here? Na yung mga wish ng mga tao, yung mga wish nila na kunwari ay gusto nila makuha sa'yo, or else ay maruin ka o ma-destroy ka, hindi na magagrant. Sino ba nag-grant ng mga wish nila na yun? Kung nung natupad yung mga wishes nila na yun, kunwari i-destroy ka. Demonyo? Hindi demonyo, si Satanas. Si Satanas na nag-grant. Satanas. Ito yun ako. Yan. Satanas, devil. Hindi lang demonyo na spirit, kundi si Satanas na nag-grant. Pero hindi na matutupad yung mga wishes nila. Bakit? Bakit tali na sa Satanas o ano man mangyari yan? O kung, I don't know, ano mangyari, bakit hindi na ma-grant yung kanilang wishes na i-destroy ka o i-harm ka? O makuha yung gusto nilang kunin sa'yo. Pag kasundo sila kay Satanas, pag-ugnayan sila kay Satanas para makuha yung gusto nilang kunin sa'yo, para iruwin ka o kung ano pa mahiniling nila kay Satanas. Aware man sila na si Satanas o hindi, yung hinihilingan nila ay basta si Satanas ang nag-grant ng wishes nila. Bakit pinagrant ni Satanas? Gusto ni Satanas ako ay ang kaluluwa nila eh. Kahit masama pa yan, kahit hindi makatwiran. Kasi nga, gusto ni Satanas na ko ay ang soul nila. So, ano pa, ang energy mo, yun, ang in-embody mo energy. Queen of Air. Kaya ang dami na pupunta sa impyerno. Dahil madaming tricks ang devil para makuha yung soul ng mga tao. Madami silang di ba may kanya-kanya silang way kung paano nila ma-deceive ang mga tao, kung paano nila ma-tempt ang mga tao. Si Beelzebub through yung ginagawa niya aswang, monster, mga ganun, aswang o kung ano pa, yung mga tao. And mangkukulam, yan, siya yan, naka-assign dyan, na ginagawa niya mangkukulam yung mga tao, aswang, mga ganyan. Sa witchcraft din, yun na yun, sa witchcraft, yung mga mangkukulam. Sa witchcraft siya naka-assign dyan. Sa material naman o sa money, wealth,
ay si si Mammon, di ba? Yun ang alam ko eh. Yung iba, search nyo na lang. Tempt nila yung mga tao through that para makuha nila yung soul ng mga tao na natitempt nila. Queen of Air. Baka sabihin, nakot ako. Yun ang totoo, guys. Nasa Bible yan, di ba? At napanood ko lang din yan sa YouTube. Sa shorts ko yun. Palagi ko napapanood yan sa YouTube eh. At nabasa ko din yan eh. Ewan ko lang sa Google ba yun. Yan. Sa Bible daw yun Sa Bible. Basta napanood ko yan sa YouTube. Queen of Air. Meron nga yan sa Bible. Yun ang alam ko. Basta nalaman ko talaga yan sa YouTube. Panood ko sa YouTube at nasa Bible daw yan. Sa Google din, nabasa ko tayo. Queen of Air. Ano ka? Intuitive ka talaga, no? Kasi color na intuition to para indigo. And you have the ability to see yung hindi nakikita ng mata natin. Yung ganon. Yung pwedeng may clairvoyance ability. Ate, ganun ba yun? Hindi. Para bang to eh. Parang nakikita mo yung hindi nakikita ng iba. Na itim yun, black. Sa paningin ng iba, sa observation ng iba, wala naman sila maobserbahan. Pero ikaw na-obserbahan mo. Very keen yung observation. Para bang katulad nitong nakikita sa madilim, nakikita niya yung sa paligid niya. Kahit madilim na madilim pa yan, kahit yung ibang animals wala sila makita. Pero siya, klaro-klaro yung sa paligid niya. Kahit madilim. Paggabi. Yan. So, parang ganon. So, yung mga hindi nakikita ng iba, hindi nila na-obserbahan. Like, yung personality ng iba behind their mask. Nakikita mo yun, obserbahan mo yun. And their scheme and deceit. Nakikita mo yun, obserbahan mo yun. Or else kung may clairvoyance kasi, yung clairvoyance ay extrasensory perception, parang ganun. Yung kakayanan na makita mo yung mga things or entities o kahit nasa malayo, kahit may distance, ganun yung clairvoyance eh. Yung hindi nakikita, hindi na sasagap ng 5 senses natin, makikita ng may clairvoyance na tao. May ganong ability na clairvoyance. Clairvoyance. So, search nyo na lang. Yung ganong word. Para maintindihan nyo. Kunti lang alam ko dyan. Ano pa? Sa pa? Yung energy mo yan. Milig ka man na lamin, panay tingin mo sa lamin, or else ay self-reflect ka, and para there's emotion. Pag tumitingin ka sa salamin, parang emotional ka, or there's emotion, positive or negative, kasi water. Or may nakita kang person na para ka lang nanalamin, na meron kayong similarity. Niisip mo na twin flame mo siya, mirror mo siya, gano'n.
Anong darating? Ace of Wands in reverse and the Empress in reverse. Si fake Empress ang darating. Yan, si fake Empress na hindi nagpapakatotoo to o hindi nagpakatotoo or fake na eh. Nagpretend o nagpipretend, nagkukunwari, mga ganyan eh. Fake, di ba? Na hindi ganun ka tapang, hindi ganun ka fiery, hindi ganun ka driven na mag-take na action, hindi ganun ka willing na mag-take na action. Yan. Ano ang intensyon ni Empress na yan? Na darating? Four of Cups. Knight of Swords. Ang mag-take na action at kasi malungkot siya eh. Pursue ka. Na maging porsigido siya kasi malungkot siya sa buhay niya without you. May kulang sa buhay niya without you. Para hindi na makontrol, hindi na mapigilan ng mga magician, witches, or mga trickster, yan, ng mga manipulative na tao. Siya. Kayo. Ano pa ang iniisip ni Empress ng universe? Ang bumalik sa'yo. At pakasalan ka, makasal kayo, paglaban ka, kahit na may haharang, no? Kahit may conflict pa, kahit may away, may gulo na mangyari, or kahit na may mahaharang, may gustong pumigil, o gusto mapagkumpit, ay paglaban ka niya. Kahit na ang daming gustong humadlang, gustong pumigil, umarang, no? Isa lang to, ang dami nito dito. So, kunwari siya to. Sila to, yung mga gustong umarang, gustong pumigil. Para makasal kayong dalawa. Para pangasawa ka niya. Parang sa ano eh, sa parang damit na natin. Nepal, ay hindi. Meron yan sa taas ng China, ano ba yun? Tibet. Parang ganyan yung madamit nila, Tibet pa yun, o Mongolia. Parang ganyan yung kanilang madamit eh, Mongolia ata. Baka taga Mongolia yung person mo. Or mukhang Chinese din, o Tibet. Pwedeng Tibet. O Nepal. Hindi ganyan sa Nepal ata. Mongolia, parang ganyan yung Mongolia. Sa picture lang. Singkit yung mata yun. Kung siya makasal kayo. O Native American. Parang ganyan yung Native American. African. parang singkit din dito. Parang maging African. Parang Tibet. Mga ganun. Or Mongolia. Mga ganun. Pwede pa Nepal. O iba yung Chinese eh. Iba yung kanilang damit eh. Parang pula, di ba? Yan, iba yan. Parang ano talaga yung sa Mongolia. Ganyan yung mga damit nila eh. Napanood ko sa YouTube. Ang sarap po ng pagkain nila guys. Gusto pumain. Tatakam ako. Parang simple lang yung buhay nila pero masaya sila. Connected sila sa nature. Parang gano'n. Kasi yung bahay nila parang ano lang siya. Parang tent. Gano'n.
Simple lang talaga. Ano ba ang gusto sa YouTube yun, napanood pa. Milik sa mga sa YouTube. Ano gusto sabihin sa'yo ni Empress in reverse na yan? Then, the timing just wasn't right for us. Hindi daw tama yung timing para sa inyo. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ni Empress in reverse na yan. I knew exactly what I was doing. Alam niyo na kung ano ginagawa niyo. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni Empress in reverse na yan? Seven of Cups. Nalito siya. Na-confuse. O madaming distractions. Ganon. Madami. Ano pa gusto sabihin sa'yo ni Empress in reverse na yan? Gusto niya bumuo ng family with you. Gusto niya magkaanak kayo. May anak. Gusto niyang ito lang para Indian naman dito yung anak. Yung baka Indian siya. Taga Tibet. O taga Mongolia. Mga gano'n. O taga India. Pero kung hindi, huwag na natin pilit. Kasi yung mga sa damit lang dito na sa picture ko binase. Pwede ding Europe eh. Kasi may ganyan din na style ng okay, Arabo. Bandang UAE, mga ganyan na may ganyan sila. Parang nilalagay sa ulo, no? Meron pang veil yung babae dito. Ten of Cups. Gusto niya mapangasawa at magkaanak kayo at umuwi kayo na masaya. Kontento siya sa'yo. Kontento siya sa'yo eh. Umuwi kayo ng full of contentment, fulfilled, happy, ganyan, as a family. Yan. Happily ever after. Together. Ganon. Ano pa? Pinaparating niya sa'yo. King of Swords in reverse. Ano pa? Seven of Wands. Didipinsan ka daw niya. Siyempre, pag naging asawa ka na niya, didipinsan ka niya. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Yung awa ba? Baka awa niya, hindi. Yung pagmamahal. Pagmamahal yan, yung pigilan yung naramdaman yung pagmamahal sa'yo. And the Five of Swords in reverse. Maging submissive yan siya sa'yo. Magpakumbabain. Hindi yun maging superior na may pag-usap sa'yo. Gusto niyo makasal kayong dalawa, guys? Yan. Meron pang ibang person na papasok sa buhay mo. Meron na left out in the cold to. O nang left out in the cold sa'yo. Si King of Coins. Ano yung intention sa King of Coins? Dalhin ka sa madami. Kaya, salam. Dalhin ka, o dalawa yan dyan eh. Dalhin ka sa lugar nila. Baka sa lugar nila. Ang dalhin ka sa lugar nila. Yun ang intention ni King of Coins naman na yan. At, bigyan ka ng luxurious na buhay kasi King of Coins eh. Oo, ang bigyan ka ng luxurious na buhay. Pero clarify ba dyan of Swords? Yun, siguro mag-end na yung buhay na mahirap or hindi luxurious no, sa buhay mo kasi bigyan ka na niya ng luxurious na buhay. Ano naman masama doon? At kung mahal ka ng tao ay bibigay niyo kung ano yung kaya niyan na ibigay. Kasi kung mapangasawa may mahirap, yun hanggang kung ano lang kaya niya maibigay, di ba? Ganun. Pero kung mayaman, kasi King of Coins ito, kaya tinanong kung bigyan ka niya ng luxurious sa buhay. Yan ang intention niya sa'yo.
Oo daw, kasi King of Coins eh. Influential to. Mapera to. Mayaman, mga gato energy. Hardworking yan. Good provider. Kaya tinanong ko, di ba? Kung bibigyan kayo ng source ng buhay, dadalhin ka niya sa lugar nila. O na left out in the cold to, ikaw yung na left out in the cold dyan, or both of you, na yun ang na-experience nyo, or na left out in the cold to ng ibang person. Pwede din ganun. Na yun ang na-experience nyo ngayon. Bakit gusto ko niyang dalhin sa lugar nila? King of Coins na yan. Ace of Swords. Para wala na yung mga mga harang, hadlang, para walang mga balakid, walang mga gustong humarang, pumigil, na mamuhay kayo ng payapa, para may freedom kayo, para walang, kung nakita niyo, merong dito, net. Yan, net. Gustong harangan, pigilan, para walang nangungontrol sa buhay niyo. Walang nangingialam, walang nag-create ng blockage, ganyan. Para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, yung cycle, at yun na yung umpisa nila ng buhay, no? At hindi na kayo napapatingga, separate sa isa't isa, para magtagumpay na maging masaya kayo, active and energetic kayo. 10 of Wands, para walang baggage. Kasi kung sa lugar nyo, kung sa lugar nyo, kasi sa lugar nila, kadalhin, di ba? Kung sa lugar nyo ay madaming nagsisend ng baggage. Lalo dito sa Pilipinas at madaming inggitira dito kay social media. Sa Facebook, doon pa lang malalaman na, grabe, mga Pinoy talaga. Grabe yung kung sa bagay, end of times na ito, kaya pasama ng pasama yung mga tao, pa-evil ng pa-evil yung mga tao. Wala lang siya sa writing yung na-observan ang ibang tao. Meron pa naman na may sense of writing, marunong maawa, no? Sa kapwa nila, lalo yung pinagdadaanan, gano'n. At marunong makaintindi. Kagaya doon kay Miko na yun, kay Chris Aquino, sino ba yung mga may pinagdaanan na? Yung iba, talaga ibuli pa nila, i-bash pa nila, samantalahin nila na down, kawawa yung sitwasyon ng isang tao para lalo nilang i-ruin, no? I-destroy pa nila. Wala kasing puso yung mga ganong klase ng tao. Yung gusto pa nila i-ruin na ganon ang sitwasyon ng tao na yun. Dahil sa inggit, dahil sa insecurities nila, dahil sa gusto na sila yun nasa taas. Dahil kung gusto nila, umiiral pagiging selfish nila ba? Ganon. Gusto nilang i-destroy yung isang tao. Dahil kadalasan na inggit, insecure. Ganon talaga. Umiiral yung pagkagahaman, ganon. Kung may iba man silang rason na lang nila yun. Wait lang. So, ano pa? Next move, the King of Coins na yan. Magja-juggling siya, guys. Be unstable. Jujuggle si King of Coins. Siguro kung mag-take man to ng action si King of Coins, mauli to. Mauna yun si Empress in reverse din. Madarating sa buhay mo.
Laman na lang yan. Hindi pa to ganun ka-prosigido si King of Coins kasi. Napuntahan ka, hindi pa siya ganun ka-driven. Hindi pa siya prosigido. Nag-hesitate pa to. Pero darating din yan. Yung isa talaga. Si Empress. Gusto ko mapangasawa. Ano, sino mauna sa kanila? Mauna yun si Empress. Yan na yun malamang mapangasawa mo. Magantay ka pa dyan. So, ayan. Ito na lamang for collective reading. Darating na si Empress at mapagmahal naman, di ba? Malaga. Magantay ka pa dyan. At maging masaya naman ang buhay mo. At ito ang gusto niya maging buhay ninyo. Yung dalawa ni Empress and Reverso. Yan. Baka may tinago lang yan sa'yo. Pagkatao niya, may tinago siya sa'yo. No, about sa kanya. Kaya Empress and Reverso energy niya. So yan guys, ito na lamang for collective reading. Maliban dyan, malamang, madami ka pang makakilala. At baka may iba pa, no? Na nagkakagusto din sa'yo o gusto kang i-pursue. So yan.